Pangarap akong auto. Yung pangarap ko na yun, Lancer. At di pala madali na magbuo ng ganong auto. Lalo, nilalagyan mo ng mga piyesa na gusto mo. JDM, eka nga ng iba. Siyempre gusto mong maging iba sa nakasanayan na. Nga lang, di ako mayaman. Tapos minsan, yung mga piyesa, utang pa. Pati nga labor nauutang ko na din. Kung mabuo, pinaghihirapan ko. Kasi doon ako masaya. Doon ko na-express yung sarili ko. Same time, may mga tao na nakikilala ko. At mga tao na tumutulong sa akin na buuin paunti-unti yung auto. Hirap kasi, hindi ako pinanganak mayaman. Kaya kailangan akong paghirapan. Hindi ko namang goal sumikat. Gusto ko lang i-document talaga yung journey ng isang mahirap na car guy. Siguro pag nabuo ko yung auto ko, ayun na yun. Yun na yung trophy ko. Ang sarap sa feeling na yung auto mo, nagagamit mo pang araw-araw at sa mga gusto mong puntahan na lugar na walang nagiging problema. Okay, Tagaytay na. Yun, kape muna tayo guys. Simple lang naman kaming tao. Di pa kami contract. Pero kape lang kami. And then ride na pabalik sa Bataan. Ay, Clark pala. Then goods na. Basta daan. Pampagising muna. Ito yung time na gusto ko i-appreciate yung na-build ko o yung nagawa ko sa auto. Siyempre ito yung araw na pinag-ipunan ko talaga para may tama yung tune, may tama yung takbo, ano pa yung may gagawa nung engine modification na pinaggagawa ko sa makina. Ito yung time na masaya akong uuwi, masaya akong nagda-drive kahit na pagod maghapon. Guys, grabe yung nangyari sa akin for the first time. Sa mga post ko lang to nakikita guys, sa mga ano lang sa Facebook. Pero binato yung windshield. Siguro kung sino man yung nambabato doon, tinamaan yung windshield ko. Andun yung point of entry niya, actually nandun sa gilid. I'm running like 100 kilometers per hour. Normal, very normal. Mabibilis pa yung mga kasabay ko. Tapos biglang may parang tumama na ano ngayon. Shoutout sa Papis. Buti na lang natin tayo. Medyo may laban yung ano natin, pangalan nito, salamin. Pero syempre nakatulong yung tint tsaka tong pusang yung sticker ko sa taas. Syempre na-hold niya kahit papaano yan ano. Pero grabe yung ano, yung impact. 6K to kay Agila. Nakapag-canvas na akong ganito laminated. Sobrang lapit ko na lang sa exit mga boss. It's like 4 kilometers na lang, tas biglang bang. Ayan just want to share. Normal driving lang, tas biglang boom, binato sa pole. Medyo kawawa tayo. So guys, kailangan ko nang ilabas kasi pag ginabi to, ito-tow to Kaya mahirapan na akong makauwi. Sinusundan ko na lang yung linya. Anyways, ayun, sana safe makauwi. So guys, ito na tayo sa exit. Sobrang lapit na lang talaga natin So makikita nyo dito sa pattern, ayan dyan siya nagsimula. So okay guys, naka-exit na tayo dito sa Esitex. Ayan So in-exit ko na kasi magkakaproblema ako pag naggabi pa dahil hindi na ako makakita. And shoutout dun sa nambato. Bullseye ka. Anyways, sabi nila sir is gagawa daw ng report and everything. Tapos
Yeah, let's see what will happen. Pero ayan oh. Ayan. Tignan natin kung ano mangyayari. Nung makalabas ako sa expressway, nag-report tayo dun sa patrol nila kung ano yung nangyari. And pinakwento sa akin kung ano yung nangyari doon, and the same time pinasulat sa akin. Well, hindi rin nila sagot yung salamin, sa totoo lang. Hindi ko na na-record dito yung conversation kasi paulit-ulit na lang din naman. Ini-interview lang din naman nila ako. What's up guys? Oh, lobat pala to. Okay, punta tayo sa Aguila Glass ngayon para pa-repair tong ating windshield. Tapos para mapalinis na din kasi sa galing nga sa biyahe hindi pa napalinis dahil nga yan. Ganda no? So okay, umuulan pa. Not a good day pero yeah. So paano ako ito matadrive mga boss? Ala, nakalabas ulo ko dyan. Hindi ako naka-AC. Stock buong 20-30. Kasi nga kung ano po yung nakikita nyo sa camera, yan ang aking vision din. Diba? Yan, shoutout sa mga nambabato sa expressway. God bless sa inyo. Okay mga boss, nandito na tayo sa Aguila Glass sa Dinalupian. Side ng ano ko, leg ko. Pero yeah, kapalitan na to. Mamaya na makakain, nagugutom na ako. Lunch na kasi nag-update na din ako sa work para matutukan to. Yeah, all goods. Dito na tayo. So okay mga boss, na-install na yung salamin ano, and tetestingin natin. Biyahe tayo ng Clark. Alam nyo sa sobrang ano ko na sa expressway, below ba na ko mga boss, Dinalupian to via Florida and Porac. Nasalamin yan. Shoutout kay Lalab for sponsoring this windshield mga boss. Kasi mga boss, sa totoo lang, kaagawa lang nitong sasakyan na to bago siya mabato. So bumili akong bagong gulong, full PMS ng auto, tapos retune ng ECU. Shoutout kay Kuya Josh. Tapos nung pauwi na ako, yun, basag. Tapos kanina galing ulit ako ng Aguila kasi natanggal yung parang pinaka-pilar mga boss, yung dito sa gilid. Yun nandyan nakalagay na ano. So nasira siya. Ngayon nilagyan nila ng silicone. May clip naman yun mga boss. So sasabihin sa akin ba't nilagyan ng clip? May bago siyang clip. Kaso pag mabilis na yung takbo ko 120, natatanggal siya sa pagka-clip. Kaya yun, sinili ko na ni Kuya. Anyways, may warranty naman. I mean yung ano-ano. But all goods naman tayo. So yun, biyahe tayo. May bagyo din. Bukas yata dadating. Kaya ganito yung panahon sa amin mga boss. Ayan o. May bagyo. So tetestingin natin to kung magkakalik. Diba dito? And then yung AC natin matetesting din. What's up vlog? Welcome back to the channel. And wala naman plano mag-vlog ngayon, pero mag-vlog tayo kasi yung pusa na to. Yan, yung pusa na yan naiwan dito sa loob, no? Matawag na sila Jude. Dahil na tumatawag na. Low. Low, papi. Jericho. Low. Pasok ka na. Ito na, kakawin ko na, nag-i-start muna ng sasakyan. Sana yun, nakulong siya dito and
dito siya for 1 day and half day. Ay actually whole 24, the whole 24 hours plus half day pa. So nangyari, syempre umihi-ihi. And parang lagkit nito mga boss. Puro buhok. Tapos kinalmot-kalmot niya yung mabasa dito. Ayun basa. Kikita sa video, basa, pero ayan, dami niyang balahibo guys. Tapos kinalmot niya yan, yung Evo 4 ko na upuan. So yun, punta tayo kay Papa Mardy para pa-detail. Okay mga boss, pawis na pawis tayo. Dito si Jude, ayun nag-DIY din. So ako nag-vacuum muna ako, matanggal yung mga balahibo, etc, etc. Ayan. Buti na lang hindi nasira ng pusa yung louvers kasi nandito yung Arcosha, yung air dispenser. Buti di niya nasira. Tanggal muna natin dyan. Yan, basa lang yan. Tsaka to. Pero bukas ko. Tawag dito. Lalabang ko yung carpet ng mga boss. Ayan dito. Lalagay na din namin tong 70 may na dashcam. Problema wala pang tinto. Anyways, tanggalin na lang pagka magkakabit. So yan, malinis lang muna. Tingnan yung mga pinagsisira ng pusa mga boss. Ayan. Yan, mga pinagkukot-kot niya. So yeah, all goods. At least medyo mukhang auto na ulit. Nawala naman yung konti yung amoy, pero yan ako pa rin. Dahil balahibo kayo. May mga balahibo. Hanap na tayong pamunas. Bang! Yun, tapos na kami. Sa wakas, mukha na kaming basang mga sisiw. By the way, si Jude. So nag-edit siya. Available na yung polyurethane bushings natin sa TikTok and sa Blue Up yung Facebook page. Search nyo Jigoy Vlog and Jigoy Vlog Official sa TikTok. So yan, may ginagawa lang si Jude for advertisement. So nakapagkabit na tayo ng dashcam front and back. Nakabit na natin. Sorry, di lang kita, pero ayun siya. Tapos yung pinag-ano ng pusa, kaya yung binagbabacuum ko na lang. Tapos babilad ko to sa araw, and then ito lalabang ko yung carpet. Bababad natin sa downy yan. So yun, ito yung gamit nating dashcam. Not sponsored, pero baka naman. 70 my dashcam A5010 A510 set. Yan, set siya front and back. So shoutout kay Lalab. Lapitin daw kasi ako, aksidente. So yun, all goods na yung auto natin. Yun, may concern lang tayo sa likod. Ito, grabe, walang katapos ng project. Tignan nyo mga boss, yung back windshield ko pwede nang bunutin, no? Nakita nyo ba? Ano nangyari sa ride carbon seats? So yan, yung carbon nating seat, pakita ko lang din yung nangyari dun, ginawa ng pusa ni Mingming. So pinagkukot-kot niya yan. Yan, pinagkukot-kot niya. Mas malala actually yung driver side. Yun, nakakaiyak talaga tong driver side. Pakita ko sa inyo. So, feeling ko kasi 24 hours siya, no mga boss. Day and night yon, tapos half day pa. Kinakain niya yung foam. Siguro nagugutom na siya that time. Naka-close po to, no? Tapos nung time na binilad ko kasi to sa araw na naka-open yung mga pinto para lang maarawan yung interior kasi po isang linggo sa aming nag-uulan. Yung bagyong Opong ba papi? Tama ba ako? So ayun, hindi ko na malaya na pumasok pala siya, tapos nagtago somewhere. Ngayon sinarado ko na yung pinto, tapos bumiyay kasi ako ng tarlac no mga boss. Hinahanap din siya ng parents ko, ng magulang ko. Yung pusa na yun kasi parang ayun nga, 24 hours na siyang hindi nagpapakita, hindi pa siya kumakain. So akala nung nanay ko nag-less na. By the way, stray cat yun. Sa labas lang ng bahay namin. Pinapakain lang ng nanay ko. Pero ayan, sinira niya to. Binacuum ko lang yung foam na nandyan. Ito,
Yan, may mga ano pa, puro buhok pa ng pusa. Anyways, ngayon malinis na. Yun kasi yung ihi, may mga inihan siya na part. Like, pero dito lang naman sa mga mating. Although hindi naman ganun kapanghe. Pero syempre, tatanggalin ko na, lalabang ko na. So yan. Buti na lang hindi siya namatay kasi kung namatay siya, aamoy sa kotse kasi nakita ko siya mga boss, ganito ang sitwasyon, ayan o. Andyan siya nakaupo sa dashboard. So kung namatay siya tas di ko nakita kung saan siya mangangamoy pa kasi hindi ko naman gagalawin yung auto. Bala ko bukas pa para ikabit nga yung dashcam, which is dapat today. Ikakabit ko tong dashcam, yun lang sana yung magiging agenda ko. Pero yun nga, nakakulong siya sa loob. But anyways, all goods. Yan, shoutout kay Papa Mardy sa Papi's Garage, syempre. Always there for us para sa mga DIY namin. Yan. So please do follow them, support them, and pagawa kayo, tint, PPF, collision damage, repaint, hilamos, motor, kotse, kung ano man yung trip nyong bike, bahala kayo, no? Interior detailing din. Yan, search nyo na lang yung sa Facebook page and sa TikTok nila.